umaga is about don't quit too early. Ano, ito yung last topic ng ating series na HUA, okay, habit of a healthy heart. Now, church, itong don't quit too early, ito po yung kagaya tayo mga Pilipino, tayo mga tao, ang bilis nating sumuko. Tama? Ang bilis nating umayaw. Lalo na pag dumating na yung mga bagay na inaayawan mo. Okay? Especially pag ikaw ay nahihirapan na, ang bilis pumasok at mag-decide na mag-quit. Yes or no? Di ba nung unang kayong pumasok, nagpipay, Lord, give me a job. Kasi Lord, pag if you give me a job, trabaho, di ba? Mag-serve ako sa inyo, magiging blessing ako sa family ko, and then, pag dumating yung kalahati ng taon, sa 2 taon sa trabaho mo, and then sabi mo, ayaw ko na. Kasi yung boss ko, matigas ang ulo. Okay? Ayaw, hindi nakikinig sa akin. Baliktad na, no? So, ganun din sa pag-aaral. Ang bilis natin sumuko, at ang bilis natin mag-decide na ayaw mo na. So, church, do not quit. Sabi mo nga, don't give up. Sabi mo, do not give up. Okay? Yesterday, pinag-usapan namin about never give up sa LEAD 2024. Alam niyo po ba, church, kahapon, actually hindi lang kahapon, itong buong buwan halos, especially kahapon, roller coaster yung aking nararamdaman hanggang ngayon, alam mo yun, basta roller coaster eh, merong win, diba? Meron tayong win at meron din loss or defeat. Ano? Pero I do believe yung defeat na nangyayari sa atin, alam mo, pag ang Diyos ang kumilos, magiging victory. Yes? Ang dami mga bagay na nangyari itong buwan, kila Pastor Gerald, biruin mo si Pastor Gerald, okay na ba, Sir? Sunod-sunod ang nangyari sa kanya. Alam ninyo ang nangyari. Okay na ba? Okay? Si Pastor Gerald, di ba, in-announce natin na they are expecting a baby. Alam mo yun, may victory tayo, may mga baptism, and then meron din mga nakakalungkot na part, pero alam ko may plano ang Diyos. Nagminamiscarriage si Ate Reza nyo, and thank you for your prayer. At sila po ngayon ay nasa recovery time, pag mamaya ipaktakik sila, and also namatay din ng lola, at the same time si Gerald, at Pastor Gerald, and also yung mom niya, is nag-undergo ng chemo, sasabi ko sila chemistry, okay? Chemotherapy. Okay, grabe yung patong-patong. And then, iba sa atin din, merong pinagdadaanan na sobrang bigat, okay? Na hindi mo lubos akalain, yung tanong lagi is, why me? Okay? Bakit ako? And then, ako bilang isang pastor, bilang kami mga pastor, alam mo ba, sabi ko nga nakakatuwa at the same time nakakalungkot din at nakaka-challenge. Kasi kami mga pastor, hindi mo sabihin ko kayo na PB one time, nag-uusap kami, alam mo bakit ganon? Kung merong salitang unfair, okay, merong salitang, kung pwede namin itong i-magnify yung word na unfair, napaka-unfair. Kasi kami mga pastor, okay, kayo mga member, kayo mga nasa church, kayo ang mga Kristiyano, sila yung gumagawa ng kasalanan, look at me, listen to me, at kami mga pastor, ang gawa ng solusyon. Nakuha niyo ba yung bigat ng mga nararamdaman namin? And then lahat kayo ay may mga problema, at kami naman, siyempre, pag kayo may problema, may mga kasalanan, lahat kami ay damay. Nakukuha niyo ba? Kung ikaw ay mayroong pinagdaanan, kami din may mararamdaman namin yung bigat ng pinagdadaanan mo. Ang hirap. Yung ba pwede kang maging matuwa, at the same time maging malungkot, at the same time yung ba gusto mo maging encouragement sa lahat. O ba, hindi ba yung roller coaster, may victory, may nabaptize, mayroong mga, galing na yung PCT, yung workshops, may mga nagsimula na yung service, and then may challenges along the way. And for me, isang pastor, ang dali sabihin na, ayoko na, I quit. No? Para bang si Moses, nung sinabi ng Diyos kay Moses, lead yung people ng Israel sa Exodus, then later on, si Moses nagreklamo. Even yung mga tao din nagreklamo. Okay? Madali po tayong magsabi ng ayaw ko na. I quit. Lalo na pag meron mga tao naka-stumble sa'yo.
Madali magsabi, I quit. Kaya ang series natin is Habit of a Healthy Heart. Dapat bilang isang Kristiyano, wala sa vocabulary natin yung quitting. Now, church, look at me. There is a big difference between quitting and resting. You can rest. Pwede ka mag-rest, but don't quit. Okay ba ba yan? Ay nako, ang dami situation sa buhay natin. Never give up. Mayroon tayong mga pinag-pray, hindi binigay sa atin, konting problema, ayaw na agad. Okay? Sino dito nag-pray ng asawa? Ay nako. Kunting away na lang mag-asawa, ayaw mo na, susuli na kita. Di ba? Sama na ako sa'yo. Ano? And then also, napakaganda ng accountability sa mga couples. Naku, huwag na huwag din yung tatanggalin yung accountability. Hindi porket nasa small group na kayo or nasa grow group na kayo, wala kayong accountability. Sa taong pwede maging accountable sa inyo, ay naku, sayang. Sabi mo sa tabi mo, don't quit. Don't quit. Sabi mo, duro mo, do not quit. Don't quit on leading, men. Look at me, men, husbands, listen to me. Never give up or don't quit on leading your family to God. Ay nako, sasabihin ko sa inyo, pag once na naging huli na ang lahat, at yung gravity ng kasalanan, sasabihin ko lang, hindi lang sa pamilya mo ang mararamdaman, kundi sa buong, yung family ng Diyos, sa buong church mismo. Ang problema sa mga men ngayon, ang daming passive. Biruin mo, women, do you agree with me? Nung unang panahon, grabe mag-pursue yung asawa mo. Diba? And then yung asawa mo stop nag-quit. Kasi nga, pakiramdam niya, ay, nandyan lang naman yan. Tama ba? Ay, nako. Dapat lagi mong nililigawan. Ako may accountability ako sa iyo sa lalaki. Uy, huwag kang huminto, kakaligaw, kakamahal, kakalandi sa asawa mo. Kasi asawa mo yan. Kung coffee sa ibang tao, kung effective naman sa inyo, tuloy mo. Ang problema, kaya maraming nag-quit kasi nga nagsisik sa ilang advice sa mga maling tao. Pero mo, couples, may asawa ka na, nagsisik ka ng advice sa single. Kalahin ba, tukang kaya kita? Tama? Single men! Okay, sa mga lalaki, if you want to become a good husband, mag-seek ka ng advice doon sa may asawa din. Women! Men! Raise your hand, men! Okay, kamusta yung asawa mo? Nagpapaganda pa rin ba sa'yo? Yes or no? Lumalambing pa rin ba sa'yo? Di ba nilalambing pa rin? Ang problema sa atin, ang bilis natin mag-quit. Kasi nga, pag once na nakuha mo isang bagay, now church, tingin sa akin, nagiging kampante tayo. Yes or no? Alam nyo ba, tingin sa akin ha, tingin sa akin, church, do you agree with me na kung anong meron ka dyan na ibinigay sa'yo ng Diyos, whether yung trabaho, pamilya, anak, malaking responsibility yan. Now church, pag naging faithful ka dyan, ay nako kaibigan, sabi sa ating notes, sabi doon, being faithful in the little things is a big thing. Sa mundo, napakaliit ng tingin ngayon sa pamilya. Kasi ang ine-emphasize ngayon is career, pera, pangalan, big names. Okay? Yung value mo, yung accomplishment mo, na minsan madalas nakakalimutan natin maging faithful lang tayo sa maliliit na bagay kung saan ang malaking bagay sa harap ng Panginoon, yung ating family, yung time with our wife, yung time with yung giving our best sa trabaho. Now, church, tingin sa akin. Alam mo, sinabi ko dun sa lead kahapon, kung naging faithful ka lang sa pag-aaral mo, kung naging faithful ka lang sa trabaho mo, magiging trabaho mo, kung nagiging faithful ka sa Panginoon at dun sa asawa mo, alam mo, magmamanifest yan at magkakaroon ka ng contribution sa community. Do you agree?
Now, tingay sa akin. Look at me. My question to you. Kamusta ang pagiging good steward natin sa ibinigay sa ating responsibility ng Panginoon? Kamusta? Good job ka ba? Or bad job? Okay? Sa ministry, sa mga bagay na pinagkaloob sa atin, yan ay privilege. Kung ginagawa mo to for your own satisfaction, ako church, sasabihin ko sa inyo, hindi ka talaga magsasatisfy. Yes? Yes or no? Alam mo, if you're doing it for the Lord, ay naku, grabe yung overwhelming, grabe yung manifestation, at grabe yung makikita sa'yo, at makikita yan ang unang-una. Now, church, listen to me, sa family mo. Ang unang sa unang magre-reflect at makakapansin is yung ating pamilya. Yes or no? Diba? Kahit na anong effective mo sa ministry, kung hindi naman effective ikaw sa pamilya mo, ay naku, sayang. Now, church, what is our priority again? Number 1 is God. Number 2 is pakilakas. Pakilasan. Number 2 is parang iba sagot nyo. Okay, i-ano natin, paliitin pa natin konti. Okay? Number 1, God. Spouse. Okay, ipalitin natin, inanaro natin ha. Spouse. Children. Job, and other people or ministries. Kabataan, sa mga single, know your priorities. Always know your why. Kung ikaw ay pakiramdam mo, mag-quit na at mag-give up na, balik ka doon sa why. Why are you doing it? Nag-discipleship kami ni AJ. Kami ni AJ, minsan nakakatamad na dati. Oo, totoo yan. Ako naman minsan nakakatamad na eh. Minsan may mga tao makukulit, tama? Binibigay mo yung time mo, ayaw naman ibigay yung time mo na sa'yo. Okay, may mga effort na ibinibigay ka 100%. Sila ayaw mag-give up na 100%. Sabi ko, huwag kang mag-give up. Balik ka sa why. Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? At para kanino mo ginagawa yung ginagawa mo? Are we clear? Okay? Ang ganda sinabi ng Bible, in Matthew 17 verse 20, I tell you the truth. If you had faith, even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there. And it would move, nothing would impossible with God. And even if when you don't feel like He's working, di ba sa kanta kanina? Ano sabi doon? Ano sunod ng kanta? Yeah! Hirap na naman siya ako singer, no? Kakantay ko sana, baka masira araw nyo di ba? Gusto nyo marinig yung boses ko? Yung hinitan ko, di ba? Even if... Basta yun, no? Na minsan madalas, church, alam ko, hirap minsan may oras talaga na hindi mo nararamdaman yung presence ng Panginoon. Yes? Minsan hindi mo maintindihan yung kanyang plano. Yes? Minsan nandun ka sa time na para bang pakiramdam mo pinaasa ka lang. Tama? Pero ang Diyos ay hindi po natutulog. Tuloy lang. Pwede ka magpahinga. Basta tumuloy ka lang after mo magpahinga. Sabi ko kay Pastor Gerald, uwi ka muna ng Bicol. Pagpahinga ka doon. Okay? Ang manalahan namin, Pastor Gerald, habang nagsishare ng gospel, during the wake of his lola, nagkaroon siya ng opportunity to share the gospel. Amen? At meron pong nakakilala sa Panginoon. Now, church, thank you sa akin. Even though nasa valley tayo, pwede ka pa rin maging blessing sa iba. Even though pakiramdam mo, pasan mo ang daigdig, meron pa rin liwanag sa dulo ng tunnel. But there is a rainbow after the rain. But there's a rainbow after the rain. Tama naman yung tono ah. Iba yung artist. Okay? Ano ba nasa isip nyo? Okay? Sabi doon, if you have a faith like a mustard seed, you know how small the mustard seed is? Napakaliit. Pag once na ito ay lumaki, ay naku, kaibigan, marami pwede maging blessing. No, church? How's your faith? Kung imposible sa'yo, walang imposible sa Panginoon.
Even habang binabasa ko itong verse ko, dinadamdam. Bawat salita na sinabi dito, okay? Sabi doon, nothing would be impossible. Pakisabi nga, nothing would be impossible. Nothing is impossible with God. And now, my question to you, why we worry? Bakit merong fear? Bakit merong discouragement? Kung walang imposible sa Panginoon. Kahit na yung tao, kahit na anong sama ng tao, kahit na yung sungay niya umabot na sa kabilang kanto, pag ang Diyos ang kumilos, kayang baguhin yung taong yan. Now, kaibigan, now look at me. Tingay sa akin. If you believe that God is powerful, now church, tingay sa akin. Bakit hindi kayang baguhin ng Diyos yung ugali mo? Bakit ka nagdududa na hindi kayang baguhin ng Diyos yung karakter natin? Bakit ka nagdududa sa mga bagay na ipinagkaloob sa'yo na ayaw nating mag-step up? Or mag-move forward? Kung alam natin ang mga kapangyarihan ng Panginoon. Tama? Bakit tayo masyadong worry sa ating future? Bakit masyado tayong, alam mo yun, yung bang nagiging, alam mo, church, magkaiba, lagi ko sinasabi, magkaiba ang workaholic sa hard worker o working. Ang workaholic, ito yung mga taong non-stop. Ang tingin nila sa sarili nila, sila ay Diyos na. That's why they don't stop working. OT ng OT. Grabe hanggat mawala na yung time sa family, basta nagtatrabaho siya, okay lang yan, dahil pakiramdam niya siya ay Diyos at siya ang nagpo-provide ng needs na kanyang family, which is not true. Alam niyo ba yung mga taong workaholic? Sila yung mga taong mahina ang faith. Ang hardworking person, sila yung taong nagbibigay ng best sa work. Nagigets niyo ako? Para kayong tahimik. Are you a hard worker or a hard workaholic? Tingnan mo yung katabi mo. Workaholic ba yan o hard worker? Yes, smart worker, pwede, yes. Pero alam mo, church, pag hindi mo na na-enjoy yung ibinibigay sa iyo ng Panginoon, at masyado ka nang worry, now church, ibig sabihin ikaw ay workaholic. Totoo yan. Hindi ko naman sinabi huwag kang magtrabaho. Magtrabaho ka, hindi para sa pangangailangan mo, magtrabaho ka para sa Kanya. Dahil hindi ikaw ang Diyos na mag-provide ng pangangailangan mo at ng pamilya mo. Dahil ang Diyos pa rin ang nagbibigay niyan. Amen? That's why, sabi dito in Luke chapter 16 verse 10, if you are faithful in little things, you will be what? In the large ones. Ano yung pinagkalob sa'yo ng Diyos na hanggang ngayon faithful ka? When it comes to your time. Ang faithful in little things, maybe your time with the Lord. Kamusta ang time mo with the Lord na ibinigay sa'yo? Namamanage ba natin ng maayos? Time with your wife? Namamanage ba natin ng maayos? Time with your son, with your children? Namamanage mo ba ng maayos? Yung trabaho na ipinagkaloob sa'yo, natandaan mo na tayo ay steward lang. Naduduplicate ba natin yung bunga? Dumadami ba yung bunga? Or nag-hoard tayo sa bunga? Magkaiba yon. Are we faithful sa little things? Or, and then alam mo, pag naging faithful, kaya bibigyan mo large things eh. Yes or no? Kamusta yung time mo, yung devotion mo, yung prayer mo? Even the church. Sometimes, nakita ko dun sa TikTok, ang ganda naman yung TikTok, minsan nang babasa ko, na influensya ako ni Kuya Troy. Hindi, joke lang. TikTok, hindi. Nakita ko lang doon, ang ganda ng ginawa niya about the church. Ang daming nagpipraise and worship during the praise and worship. But during the message, ang dami rin nagsa-cellphone. Kuha nyo? Ang dami rin yung mga tao pag upo, iba-iba din nasa isip. Yung boyfriend niya, di ba? Yung girlfriend niya. Diba? Ulam mamaya, saan kakain? Kami mga couples, pero kaming, tara!
Mga budol group, ano? Alam mo, minsan nakakalimutan natin yung fellowship, yung time with the Lord, yung time, yung bang ibinigay sa atin na kung saan ikaw ay pinaupo dyan ng ilang minuto lang para lang makuha yung attention mo. Ang problema, pilit nating nilalayo yung ating presence, yung ating isipan sa Panginoon. Church, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Maraming bagay, pagiging faithful. Okay? Oras, yung energy mo, yung time mo, yung isipan mo, yung creativity mo, yung anong meron na ibinigay sa ng Panginoon, dapat maging faithful tayo dyan. Now church, sabi mo nga, taas ng daliri, taas ng daliri. Okay? Ituro mo ito yung one word. Memorize this word. Sabi mo, I am great. Sa ating notes, yung word na great. Napaka-importante. Ito yung ibig sabihin ng great. Meaning by G is grace, I is in resilience. Hirap na ng R tsaka S. Hirap ako dyan. Sorry. Okay? Integrity. And also teachable. Ito dapat ang makita na karakter or ng isang Kristiyano, na isang disipulo ni Kristo. If you remember this word na I am great, okay? Grace, resilience, integrity, and teachable. Himay-himay natin yan. Alam mo kaibigan, hindi papasok sa isipan mo mag-quit at mag-give up at sumuko na lang, ayaw ko na. Okay? Why? Because number one, grace. Now, church, look at me. Listen to me. Don't forget to give grace to yourself. Na balang araw, ikaw ay magme-mess up din. Magkakamali ka din. So, ang magkakaroon ka rin ng problema, bigay mo ng grace to grow yung ating sarili. Huwag masyadong i-expect na ang taas ang sarili mo. Sabi mo, magkakamali din ako. Pero, sa pagkakamali ko, because I put grace, ay nako, ibig sabihin mayroong room for improvement. Are we clear? Not only that, now church, look at me. Nako, maglagay ka rin ng grace sa ibang tao. Clear? Ay nako, gusto ko tawagin itong kaibigan ko, si Jexel. Nakakatuwa kasi masyado ko siya yung aking apple of the eye. Okay? Ngayon, of course, Jexel because of his leadership. Now church, nakakatuwa. Kahapon, kung nandun kayo sa campus, alam mo kung meron kayong time, if you have your time, just be there. Just be there every time na merong campus ministry. Just be there and see yung bang mga potential leaders, next generation leaders, at yung bang privilege na mag-share ng gospel. Alam mo, kahapon, ayaw ko i-miss out pag mayroong ganito. Kasi nga, nagbibigay sa akin ng encouragement. Okay? Now, even though si Jexel ay napakaliit na tao, totoo, yan ang reality. Tama ba, Jex? Reality yan. Pero yung puso niya ay hindi mo kayang sukatin para sa Panginoon. Halika dito, Jex. Halika dito. Tawag si Jexel. Pakibigay nga ng mic yan. Okay? Nakakatuwa because Jexel, nung unang panahon, okay, hindi siya yung Jexel na Jexel noon. Si Jexel noon, ito yung tipo ng tao ang daling magtampo. Tama ba, Jex? Okay? Mamaya ka na magsalita, okay? Baka mag-ano ka. Dito ka, lumapit ka sa akin. Ito yung tipo ng tao, actually si Jexel at ako ay nagkaroon ng conflict. Okay? Tama ba? Nagdabugan pa kami nung hinagis kita, di ba? Ito yung tipo ng taong galing din sa broken family. Na siya yung breadwinner. Sa maliit na yan, gagamitin ng Diyos na church, kagandahan sa Panginoon, kahit anong size mo, anong status mo sa buhay mo, anong kasing tao ka, hindi tayo special para gamitin ng Panginoon. Tayo ay naging special dahil gagamitin ikaw o kahit na sino sa Kanya. Hindi tayo special sa mundo, kundi special sa harap ng Panginoon. Si Jex, ang daming problema, tama? Sa campus ministry, iniwang ka, tama? Okay? At hindi nakikita kung ano magiging future. Actually, in fact, si Jexel po ay nawala sa ministry. Yes? Nag-backslide. Okay? Dahil sa work. Nag-backslide ka ba? Nag-backslide ka, di ba? Sinigurado ko lang, okay?
Dahil because of one person. Siyempre si God. Wow! Kasama ng ting sa akin ni Nicole eh. Okay? Alam mo, bumalik si Jexel at nagbago dahil because of mga past experience, alam ko, ginawa niyang lesson. Yes? So Jex, kamusta ang campus ministry? Sa awa ng Diyos yan, growing. And, alam niyo yun, we're still trying to think of things para magkaroon tayo ng proper flow and process para hindi lang sa PNHS yung ma-reach out natin, but we can properly delegate and we can properly do it on our community and to the other schools as well. So again, our only goal here is to reach out youth and students para kay Lord. And hopefully, on the next coming years, hindi lang sa PNHS yung ating ma-reach out. But again, nandito tayo sa Tipas, why not itong community natin i-reach out din natin? Wow, alam mo nakakatuwa. Isa sa mga bunga, alam mo, team kayo sa kaliwa nyo. Okay? Kaliwa nyo, karap sila. Sa inyo, sa left niyo, yung mga estudyanteng nandito. Okay? And also, not only that, may mga leaders na umuusbong. Dahil sa ang ugali ni Jexa, because he gave grace sa kanyang sarili, sa ibang tao, at alam mo yung naging character, yung word na resilience. Meaning, ikaw yung tipo ng taong nasaktan, pero nakaka-recover agad. Nadapa, pero tumatayo. Nasaktan, di ba? Pero hindi sumusuko. Tama? Nasaktan ba nasaktan ba kita? Yes. Pero ano nangyari, Jex? May mic ka naman. Nag-grow stronger pa lalo. Yan. Actually, alam mo, church, ang molding ng Panginoon, hindi easy. As long as na hindi ka nag-give up. Tama? As long as iba yung perspective mo. Dapat yung character natin is resilience. And God is good. Pwede ba tayong palakpakan all glory sa Panginoon? Alam nyo, church, for the past, hindi ko lang ilang years, 3 years. Ngayon na tayo nagkaroon ng baptism ng ilan? 8? Siyam. 9 people followed in water baptism simula last week hanggang ngayon. Pwede ba tayong palakpakan yan? Because of one man. Our goal is not to convert them. Our goal, kasama ang Panginoon by His grace, through His grace, is to transform them na maging benefit sa community at sa kanilang family. Clear? Wala bang bira, no? Because of this man. Kung ikaw ay binigyan ng gift, kung anong gift meron ka, gamitin mo for His glory. Dahil sa isang ikaw, marami ang magkakaroon ng bunga ng dahil sa'yo. Now, church, importante sa Panginoon, hindi yung sacrifice mo. Okay? Importante sa Panginoon yung pag-obey mo sa Kanya, yung obedience. So, sinabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. The reason why you obey is because meron kang faith, alam mo, kasama mo ang Diyos, alam mo, ang Diyos ay hindi ka iiwan dahil pinanghawakan mo yung sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. And, isa pa, because of Jexel, of other people na nandito nag-volunteer, because pinanghawakan nila at naniwala sila, sinabi ni Jesus Christ, in this world, you will have what? Troubles. May problema. May challenges. But sabi niya, take heart, if you know the verse, because church, who know who you are an overcomer. Yes, palakpakan si Jexel. Now, Jex, hindi lang yan. Okay? Marami pa tayong gagawin sa campus. Okay? Marami pa tayong gagawin sa campus. Jex, ano ang kailangan mo para mas lalo pang magbunga? Anong kailangan mo sa mga taong to? Okay? Sa mga Kristiyanong to. Yan. Before ko sabihin, Pastor, yung mga needs, syempre, I would like to extend the appreciation to you guys. Give a big hand of applause sa bawat isa, guys. Yan. And also, special mention to those people na had their job on the back, at the back, yan, kay Ate Steph for the gifts, the certificates and all,
for each and everyone, guys, for faithfully giving your tithes and offerings to the church or to the Lord. And wanted to appreciate as well our RTW team, headed by Pastor Gerald and sa workshops, KJ. And also wanted to mention our MCs yesterday, kay Mariel and for JP na lumabas pa sa kanilang work. Yan. And also wanted to thank our proms, media team for their support sa pagkalas. Yan, pagkalas. Daming kinalas. Tapos sila din nagbalik. And also for our campus missionaries for being there, their support, our, liaison natin, kay Jeric and for Chris Dale. And special mention sa Intertas family. Yan, nandun po sila kahapon. So guys, looking forward sa inyong help, financially, physically, and in terms of leadership. And halos lahat ng mga batang nandoon is nag-sign up for workshops, mainly on leadership. So they are mostly grade 10s. So sila yung mga mag-moving up na. Help us to reach them out. Kasi hindi na sila sa PNHS mostly mag-stay. And every Thursday, guys, we need you there. We're going to have grow groups inside their classrooms as well, ganon. So ayun yung gagawin nating design for the next school year sa kanila. And ayun lang naman siguro, PJ. Prayers, alam ko naman, lagi yung pinagpipray yung campus ministry natin. And don't forget to tap and to encourage each and everyone na mag-join pa and to be involved in all of our ministries. Hindi lang sa campus, but also we have our kids zone as well. We have our basketball and also we have our music. Yan. We need to multiply, guys, for us to fully rest as well, di ba? Hindi naman porket si Kuya Jex nandyan, hindi niya na kailangan ng pahinga. Hindi porket nandyan sila Pastor John, hindi nila kailangan ng pahinga. So, we have to at least multiply para meron tayong proper flow and proper rest as well. Yan. Wow, thank you. Wala pala si Kuya Jexel. Pwede na mag-preach, ano? Alam, nakakatuwa kasi kahapon na itong mga to, sila Jexel, sila Nicole, galing trabaho, sila Justine, from work, diretso na walang tulog. At sobrang init kahapon, grabe. Pero yung kanilang, yung energy, yung enthusiasm to serve, ay grabe, hindi nawawala. Doon ako kumukuha ng lakas. That's why, church, every time, remember there's yung great, lagay nyo lagi ang grace sa inyo. If you read in 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made, perfect in weakness. Ako, sinabi ko kahapon, ako po ay Superman man. Okay? Favorite ko si Superman. Every time na meron akong gamit, nilalagyan ko ng logo ng Superman. Okay? Pati kotse ko, yung lahat may Superman. Pati upuan ko may Superman. Because why? Ask me why. Because it always, niremind ako, even Superman may weakness. Kryptonite. Sinabi ni Paul, sa Philippians 4:13, for I can do all things through Christ. Every time na meron temptation, meron mga weaknesses. Ako may mga weaknesses na kailangan ko lalong lumapit sa Panginoon. Every time I see the logo, kailangan kong bumalik sa Kanya. Hindi lahat ng lakas galing sa akin. Dapat manggagaling sa Kanya. And remember yun, sabi doon, for my grace is sufficient for you, for my power made perfect in weakness and resilience. If you read in Galatians 6:9, let us not become, paki-read us together, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if you do not give up. Now, church, don't give up. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, maybe hindi mo nakikita yung bunga. Maybe yung bunga yung ginagawa mo pa usbong pa lang. Alam mo yung kawayan, yung bamboo, it took 10 years bago mag-sprout. Kasi nga in 10 years, yung bamboo gumugrow palalim. So ganun din tayo. Maybe yung investment mo sa ibang tao, yung discipleship mo, yung mentoring mo ay hindi mo nakikita. Maybe in the future. Basta wag ka lang sumuko. Okay po ba yun? Yung ginagawa mo ngayon, sa family mo, sa Panginoon,
Maybe someday, I do believe 100% someday i-harvest natin yan. Amen? If you do not give up. Especially in marriage. Church, invest sa marriage. Invest with your wife. Invest sa mga anak natin. And do not give up. Okay pa ba yun? Sabi mo nga, duruin mo yung katabi mo, yung mata niya, isuksok mo. Do not give up. Di ba? Do not give up. And also sabi din doon, integrity. Now, church, napaka-importante ng integrity. If you read in Proverbs verse 9, instruct the wise. Now, church, sabi doon, teachable. Sabi doon, instruct the wise and teach the righteous, and they will learn even more. Now, question to you, are you a wise person? Ang wise person, they love yung mga criticism. They love yung correction. They are willing to listen. They are willing to learn. Mga kapatid, tingin sa akin, pag merong mga taong nag-correct sa inyo, huwag kang magalit. Are we clear? Konti lang. Bahala, sabi ni JP. Sabi ko, JP, dito ka sa umpupusa. Pag gusto ko, ikaw yung unang lumuhod dito. mga joke. Ano? Joke lang. Alam, mahal ko si JP. Wala man siyang ginagawang masama. Konti lang. Okay? Church, what is the word greet? Sabi mo nga, I am greet. Okay? Sabi mo, grace. Ano yung R? Wow. Letter I? Oh, church, kamusta ang integrity ninyo? Di ba? Kamusta ang integrity mo nang walang nakatingin sa'yo? Kamusta yung integrity mo pagdating sa cellphone? Kamusta integrity mo pagdating sa social media? Kamusta integrity mo pagdating sa mga ginugoogle mo? Kamusta integrity mo sa pinapakinggan mo, sa pinapanood mo? Pag walang nakatingin sa'yo. Kaibigan, tingin mo sa akin ha? Tingin sa akin. Pakinggan niyo ako. At ito ay totoo. Kung anong tago mo, anong lihim mo sa kasalanan mo, ibubunyag ng Diyos yan balang araw. At yan ay masakit. Sobrang sakit. Yung gravity ng kasalanan ay nako, napakabigat. Ngayon pa lang, check your integrity. And then lastly, teachable. Kamusta po ang teachable spirit mo? That's why sinabi ng 1 Corinthians 10:12, if you think you are what? Standing firm or standing strong, be careful not to fall. Ibigan, yung pagpunta sa simbahan, ay nako, isa yan sa sign. Ibig sabihin ng kailangan mo lalo ng mga taong kagaya neto na makakatulong sa'yo sa pagharap ng problema mo. Huwag na huwag mong ilayo ang mga taong nagmamahal sa'yo. Huwag na huwag mong tanggalin ang fellowship sa kapwa mo Kristiyano. Dahil itong mga to, tingnan mo yung mga mukha nila. Kahit na wala silang mga tingin mo, walang concern, pero meron silang concern sa'yo. Tingin katabi mo, di mo katiwati, di ba? Mukha yan, di katiwatiwala. Pero alam mo, sasabihin ko sa'yo, mahal ka ng mga yan. Amen? Amen? Wala bang amen dyan? Katabi kasi nila, asawa nila. Joke lang, ano? If you think you are standing firm, be careful not to fall. If you read in Matthew 25:21, well done. Ako ito yung gusto ko. Good and faithful servant. Well done. Good and faithful. Alam mo, sino dito excited na dumating ang Panginoon? Taas kamay. Ba, ayaw? Kunti lang kami. Sino dito ayaw pa dumating ang Panginoon? Taas kamay. Wow. May nagsabi, Pastor John, pag-pray mo nga, sabi na, darating si Lord, wag muna. Ikaw, loko ko pala eh. Gusto niyo bumalik eh. Ano magagawa mo? Pero guys, itong nabasa ko to,
Tinanong ko sa sarili ko, Lord, kasi lahat ito ang gustong marinig. Pero ginawa ba natin yung best natin? For me, tinanong ko sa sarili ko, Lord, did I give my best sa family ko? Leading my wife, discipling my kid? Lord, ginawa ko ba yung best ko ngayon? During ba sa trabaho ko, Panginoon, i-share ko ba yung love sa kanila by not judging them, by not condemning them? Nagkakaroon ba ako, Panginoon, ng wall doon sa mga taong nakasakit sa akin, di ba? Nag-burn ba ako ng bridges? O Panginoon, ako ba ay nagkakaroon ng tinatawag na ng pagbabago at alam mo yun, kahit papaano yung mga taong nakasakit sa akin, pinagpipray ko. Hirap nun, ano? Na Lord, yung tao nakasakit sa akin, bless them. Bless him. Grabe, hirap. Minsan lumalabas ko, Lord, yung tao nakasakit sa akin, hindi blessing, Lord, kill them. Ang madali sabihin pero Lord, bless them. Ang hirap, di ba? Minsan, Lord, habang akong kumakain, naalala mo yung kaaway mo, Lord, choke them. Di ba? Pero hindi. Kasi hindi masasabi ng Diyos, pagkaharap ko siya ng well done, kung punong-puno rin tayo ng hinanakit. Tama? Kung masyado tayong self-righteous. Hindi masasabi ng Diyos na well done, my faithful servant, kung tayo ay nag-quit ng napakaaga. Tama? Na hindi man lang tayo nagkaroon ng tinatawag na perseverance. No, church, perseverance. Tuloy lang. Anong hirap, tuloy lang. Ano mang nangyayari, tuloy lang. Sabi ko sa katabi mo, tuloy ka lang. Tuloy ka lang. Wala kang trabaho, tuloy lang. Tama? Walang gig, tuloy lang. Walang racket, tuloy lang. Dahil pinatunayan na ng Panginoon noong 2020. Nung pandemic, na kaya niyang i-provide ang needs mo. Amen? Ay, pambihira. Wala ngang pumayat ng pandemic Di ba? Hindi lang tumaba, pumuti pa. And then, bakit tayo nagwo-worry? Para ba tayo mga Israelites, nakita na yung wonders ng Panginoon, nakita na yung provision ng Panginoon, and yet, nagre-reklamo, they are whining. Tayo na-experience na natin until now. So, do not quit. Tama? Napakaaga pa para magsumuko. Hindi pa tapos ang bukas. Di ba? Sabi ko nga sa mga patay nga sa mga dinadala sa sementeryo, habang naglalakad ang tao, even yung patay may pag-asa pa. Dahil yung tugtog nila, may bukas pa ang iyong, di ba? How much more tayong buhay? Alam mo, no, kaibigan, tingin sa tabi mo. The reason why, alam mo, instead of asking the Lord, Lord, why me? Sabi mo, Panginoon, yes, use me. Nandito ka sa City Light, may dahilan, may purpose. Hindi para i-feed yung need mo, kundi maging blessing ka sa katabi mo. The reason why we go to church is because not what we want, what we need, or what ano yung bibigay sa'yo ng Diyos, kung ano yung maibibigay mo sa Kanya, at doon sa katabi mo, at sa kasama mo ngayong umaga. Amen ba yun? Ang church, hindi itong building. Ang church is ikaw. Amen? Now, kaibigan, again, do not quit. Do not quit. Do not give up. Kung ako nag-give up noon, ay nako. Sigurado, maraming mga tao ding hindi rin nag-grow. Amen? Si Sheena, kung di nag-give up, walang kid zone. Tama, Sheena? Wala ring nakakatuwa. Di ba? Sila Pastor Gerald, sila Pastor B-Boy noon, naiwan. Walang support. Kung nag-give up, baka ngayon, number 1 Grab driver. Pero alam nyo,
Nakakatuwa. No, kaibigan, ito lang last. Every time na ikaw ay nangihina, may nagtanong sa akin, Pastor John, anong ginagawa mo? Tumitingin ako doon sa mga taong lagi nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Win the race o finish the race. Let's pray.